Judge 3 na po. So kahapon po wala man ako, binasa ko po yung pinag-aralan natin at inaral ko rin naman po kahapon. So sa madaling salita po yung ating topic kahapon, hindi natin talaga pwedeng isisi sa mga ninuno natin, 'di ba? Katulad po ng yung mga generation po natin ngayon. Kasi katulad po ng nasulat doon sa Judge, pinili talaga nila, 'di ba, na wag pong sumamba kay Yahweh. Kaya po sila naagos ulit doon sa katulad pa rin po ng paulit-ulit na nangyayari po sa mga Israelita. Amen? Pinagpapalit nila si Yahweh and even before alam natin na mangyayari ito. Hallelujah. Kaya ngayon naman, 'di ba? Anong pong gagawin ng Panginoon? I-redeem na naman po sila ng Panginoon. So dito po sa Judge 3, dito po natin makikita, and I praise God kasi dito sa mensahe na to, ako din yung nagmensahe ng about doon sa manugang ni Caleb na si Othniel, 'di ba? Na katulad ng sabi ko sa inyo, dati si Othniel ay isang bold, 'di ba? Isa siyang bold na talagang nung naghahanap si Caleb na mapapangasawa, isa siya sa talagang tumayo at talagang hiningi niya, no? Yung kamay ng anak ni Caleb. So praise God. So tunghayan natin yung kwento ngayong araw na to. So himayin ko na po. Verse Judge 3 po tayo, Judges 3, Hukom 3 sa Tagalog po. Number 1, hinayaan ni Yahweh na manatili sa lupain ang ilang mga bansa upang subukin ang mga Israelitang hindi nakaranas makipagdigmaan sa Kanaan. Verse 2, ginawa niya ito upang turuan makipagdigma ang lahat ng salinlahi ng Israel, lalo na ang mga walang karanasan sa digmaan. Amen. So nakita niyo po dito doon sa itong nation, yung nation po na inalaw ni God. Amen, para i-continue po yung yung sa territory po ng Israel, yung salinlahi nila. Nakita niyo po doon na mismong ang Panginoon ang nag-allow na i-test itong mga tao na to. So makikita po natin yung kabutihan po ng Panginoon na even ang mga test natin can turn in good thing. Even yung mga failure natin sa buhay natin can turn in good thing. Amen? Na parang feeling mo, Lord, hindi ako nakasunod sa'yo, ang dami kong nagawang kasalanan. Pero 'di ba dito, sinubok din po yung mga mananampalataya, sinubok din po yung mga Israelita na dito po na hindi daw nakaranas ng ng digmaan. Amen? So bakit mahalaga yung pagtetest? Amen. Yun po yung gustong tanungin natin sa bawat isa sa atin. Bakit mahalaga ba yung test? Bakit mahalaga yung subukin tayo ng Diyos? Alam niyo, pag sinusubok tayo ng Diyos, dito lumalabas yung ating lakas. Amen? Yung pagtitiwala natin, nasa Diyos lang manggagaling. Kasi sa panahon na kapag ang isang tao sinubok ng Diyos, sisiguraduhin ko po sa inyo, based on my testimony, kapag ang Diyos na ang nagsubok sa'yo, yung tipong walang-wala ka ng exit kundi siya lang. Yung tipong wala kang ibang tatakbuhan, yung nagawa mo na lahat. Yung, alam mo yun, yung nagawa mo na lahat ng kaparaanan mo. Pero pag Diyos na po ang sumubok sa atin, amen, ito na yung panahon na wala kang exit kundi siya lang. Para sabihin mo sa sarili mo na totoong Diyos nga siya. 'Di ba? Lalo na po sa kahit anumang circumstances, pagsubok natin God allow yung trouble po sa atin mga tao. Amen. Pero meron tong nagre-remain na season sa buhay natin at may reason po ang lahat ng ito. Lahat ng season ng buhay natin na inalaw ng Panginoon para i-test po. Amen. Ginagamit niya to sometimes it's sense of proving. Sa sense na i-fruit. Amen? Na ang Panginoon, 'di ba? Ang Panginoon po ay ipuprove niya yung kanyang faithfulness kahit unfaithful tayo. Ipuprove niya, 'di ba? Dito sa kwentong to, ipuprove ng Panginoon that He is still faithful even they are unfaithful. Dahil nakita naman natin po yung kwento kahapon, 'di ba? Kung paano po sila naging unfaithful again and again and again ng paulit-ulit sa Panginoon.
Amen? So, kapag tayo ay tinetest ng Panginoon, God doesn't, hindi lang niya basta gusto na itest tayo. God want us to change in every area po ng ating Christianity life. God, in order of relationship natin sa Panginoon, 'di ba? Gusto niyang ma-prove at hindi lang 'yon, ma-improve. Amen? So ang ganda ng wisdom ng Panginoon. Amen? Na hindi niya lang gustong i-prove. Amen? Gusto ka rin niyang ma-improve. 'Di ba? Sa lahat ng mga test na pinagdadaanan natin. Amen? Ito yung talagang reality, mga kapatid. When you live with God, when you are partnership with the Lord, hindi po to lying down on bed of roses. Hindi ganon. Hindi ka humihiga sa bed of roses. May mga tinik po doon. Amen? Na mananakit sa'yo, 'di ba? Susubukin ka talaga ng Panginoon. But not temptation, mga kapatid. Kasi sinabi na ng Panginoon that temptation is not from God. Temptation is from your desire. Amen? Hindi po galing sa Diyos ang temptation. Ang temptation, galing yun sa mga gusto mo, sa mga want mo. Amen? At hindi po galing sa Diyos. Huwag niyong sabihin, sabi nga sa James, na kayo ay tinutokso ko. Hindi po. But God sometimes allowed the test to prove and to improve. At nakita naman natin, 'di ba, sa buhay natin, hindi tayo naging matatag, hindi tayo naging malakas, hindi tayo nagkaroon ng tiwala sa Diyos, 'di ba, nagkaroon ng kagalakan at kapayapaan nung tayo ay nasusunod lang sa sarili natin. Amen? Nagkaroon tayo ng hindi nung tayo nakikipag-inuman sa kabarkada natin, nakikipagtawanan at nakikipagtsismisan sa kapwa natin. That's not the time na ikaw ay naging malakas. Alalahanin mo yung mga nakaraan mo, alalahanin mo yung past mo, 'di ba? Kailan ka naging malakas? Nung wala ka na matakbuhan, 'di ba? Nung wala nang nagmamalasakit sa iyo na akala mo yung mga barkada mo magmamalasakit sa iyo. Yung wala kang mahiraman, 'di ba? Dahil akala mo yung mga pinakisamahan mo makakasama mo rin sa panahon, 'di ba? Ng pagbagsak mo. Pero hindi pala. Kasi sa panahon na kahit na hindi ang Diyos ang paulit-ulit mong pinipili. Amen? Sa panahon na bagsak tayo, tinetest tayo ng Diyos. Ang kamay po ng Panginoon nakadipa pa rin para sa bawat isa sa atin. At ito yung history ng mga Israelite. Amen? Paulit-ulit nilang pinagpapalit. Ikaw parang asawa po kasi si God, 'di ba? We are the bride, 'di ba? Si God po ang ating groom. 'Di ba? Kapag ikaw paulit-ulit kang niloloko ng asawa mo, anong mararamdaman mo? Ganon din po yung Panginoon at ganon yung ginagawa nila. Amen? So dito po, napakahalaga na during po ng ating mga test, amen, during ng mga panahon na nape-pressure tayo, amen, nasusurroundan tayo ng mga bagay na hindi mabuti at hindi maganda, pinatutunayan pa rin ng Panginoon, amen, na kaya niya, amen, kaya niyang baguhin, kaya niyang gawan ng daan, kaya niyang iligtas ang lahat ng mga powerless, 'di ba? Na katulad natin sa panahon na tayo hinang-hina. Yung mga tao na parang yung tayo na wala nang matakbuhan, 'di ba? At doon pa rin ang Panginoon para patuloy na masunod, 'di ba, yung kanyang plano at accomplishment, yung mga struggle natin ng kasalanan, amen, yung mga battle natin na pwedeng mapabuti ang buhay natin. Amen? Dahil bakit? Dahil tutulungan po tayo ng Panginoon. Kahit na anong klaseng stumble natin, kahit ano pang dumi natin. Amen? Kaya, yun po yung pagiging Christianity natin. Yun yung simbolo ng cross. Amen? Na hindi man tayo karapat-dapat, niyakap pa rin tayo ng Panginoon sa ating karumihan. Katulad po ng awit kanina. Amen? So, verse 3 po, ang mga naiwan sa lupain ay ang 5 lungsod ng Pelesteo, lahat ng lungsod ng Cananeo, ng taga-Sidon at Hebita na naninirahan sa bundok ng Lebanon, mula sa bundok ng Baal Hermon hanggang sa pasong Hamat. Ginamit sila ni Yahweh upang subukin kung susunod o hindi ang mga Israelita sa mga utos na binibigay niya sa kanilang mga ninuno sa pamamagitan ni Moises. So ito yung mga nation po ng mga pagan na sumasamba po. Lahat ng mga nakalist dito, ito yung sumasamba sa ibang Diyos. So, dito po makikita natin sa sinubok pa rin. Sabi, sinubok pa rin sila. Sino po ang nanubok? Ang Diyos pa rin.
Ibig sabihin ba lahat ng mga pagsubok ang Diyos ang nagbibigay? Hindi po. Amen? Pero pinahihintulutan po ng Panginoon sa buhay natin. Amen? So dito po, malinaw na si Yahweh po ang nagbigay po sa kanila. So, napakahalaga po na dito pinangalanan ng Panginoon. Even ang Diyos, kilala niya yung mga tao na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kilala niya yung mga tao na hindi siya ang Diyos. Amen? So tayo po may mga bagay din na meron tayong Diyos, yung meron din tayong katigasan ng ulo na patuloy tayong nag-i-stay sa mga lugar na kung saan paulit-ulit tayong nadadapa, nandun pa rin tayo. Hindi tayo natututo. Amen? Na kahit na anong bagay na nabubuhay tayo kung saan tayo naniniwala. Amen? Instead na isipin natin na pwedeng maging tulong yon na way para ma-identify natin, 'di ba? Na sa bawat test na yon, dito ka laging bumabagsak. Na sa bawat test na yon, yun yung enemy, 'di ba? Na nagpapabagsak sa pero nandun ka pa rin. Hindi ka natututo, paulit-ulit ka pa rin na nandun. Amen? So dito gustong malaman ng Panginoon kung sila po. Amen? Ang reason ng Panginoon dito, gusto niyang malaman kung pipiliin pa rin siya. Kung susundin siya ng mga tao. Amen? So mahalaga po kasi gusto ng Panginoon na i-prove ng mga Israelita yung kanilang pangako, yung commitment na ginawa nila, yung covenant na ginawa nila dahil pinamili sila, 'di ba? Sa Joshua, mamili kayo after ni sinabi ng Lord ng lahat ng faithfulness niya. Ako nag-redeem sa inyo, ako tumulong sa inyo, ako nagpanalo sa inyo. Amen? Mamili kayo kung sinong Diyos ninyo, 'di ba? Gumawa po sila ng covenant that time. Kaya maintindihan po natin ang kwento na to kasi binabaybay po natin siya. So gustong i-prove ng Lord, mananatili pa rin ba kayo sa commitment ninyo sa akin? Mananatili pa rin ba kayo sa pangako niyo sa akin? Mananatili pa rin ba kayong manampalataya sa akin? Mananatili pa rin ba kayong manalig sa akin? At magtiwala sa akin? So ito yung madalas po, even sa atin mga kasalukuyang mga mananampalataya ngayon. Sinusubok tayo ng Panginoon. Sa kabila po ng mga pagsubok natin, sitwasyon, kalagayan natin sa buhay. Amen? Pag walang-wala na, nananatili ka pa rin ba sa Panginoon? Mananatili pa rin ba tayo sa obedience sa Panginoon? Na kahit ang daming hinder na nangyayari, mananatili pa rin bang strong enough yung iyong trust sa Panginoon na yon? Amen? So, napakahalaga po na katulad nung unang talata natin, gustong i-prove ni Lord and gusto niya tayong i-improve. Ngayon po, gustong ma-prove ni Lord yung ating pananampalataya, yung kanilang pananampalataya, kung ang Panginoon pa rin, yung commitment pa rin nila sa Panginoon and sa salita niya, sa mga pangako niya, ang kanilang panghahawakan. Amen? So, kasi napakahalaga po, principal priority ng Diyos ang obedient ng isang tao, lalo pa noon nung lumang tipan po, yung kanilang pagsunod, mahalaga po yon sa Panginoon. Amen? So verse 5, makikita natin ang first na judge. Amen? So verse 5, kaya nanirahan ang mga Israelita sa lupaing iyon kasama ng mga Kanineo, Heteo, Amoreo, Parizeo, Hibita at Jebuseo. Pinayagan nila ang kanilang mga anak na mag-asawa ng mga taga-roon at makisama sa paglilingkod sa Diyos-Diyosan. Ang mga Israelita ay muling gumawa ng kasamaan laban sa Diyos. Tinalikuran nila si Yahweh sa kanilang Diyos at sumamba sila sa mga Baal at sa mga Asherah. Amen? So, bago po na tayo magtuloy, welcome po, Pastora Jocelyn, and magandang umaga po sa inyo, Pastora. Isang mapagpalang umaga po. Amen? So, dito po, makikita natin na ang Panginoon po, kapag tayo po, alam niyo po ako, naniniwala ako, na sa history natin ngayon, by the grace of the Lord, amen, lahat po naniniwala ako that God is a God of solution. God of solution po ang Panginoon nating si Jesus. Lahat ng pangalan niya, lahat kung sino siya. Alam niyo po, pag inalam niyo lahat ng pangalan ng Panginoon natin, our God is our Jehovah Rapha, Jehovah Jireh, Jehovah Sini, Shalom, Almighty.
Jesus is meaning is Savior, di ba po? God's name is solution. Our God is a God of solution, mga kapatid. He is our Redeemer. He will fight for you. Lahat ng pangalan ng Panginoon natin, amen, is buhay po. At God is a God of solution. Hindi siya from the beginning po, from kay Adan at Eva pa lang, may solusyon ang Diyos sa lahat ng bagay na nangyayari sa atin. Kaya bago ka pa lang ipanganak, nakaplano ka na, bago ka pa lang ipanganak, nakasulat na yung kwento mo, He is God na beginning and end. Walang aksidente sa Kanya. Hindi aksidente na Pilipino ka, hindi aksidente na nandito ako sa Amerika, nandiyan kayo sa Pilipinas. Walang sitwasyon, kapatid, na aksidente sa isang tao. Alam ng Diyos na babagsak ka, alam ng Diyos na magkakasala ka, alam ng Diyos na ipagpapalit mo siya, alam ng Diyos na magiging unfaithful tayo, alam ng Diyos na hindi tayo magiging tapat. Same thing sa mga Israelita. He never changed. But you know what the good things? That mababless ka talaga sa character ng Panginoon is His love will never fail. Siya pa rin yung Diyos na kahit tinest ka niya, siya pa rin yung gagawa ng solusyon para sa'yo, para maligtas ka sa pinili mo. Hindi po ang Diyos ang pumipili ng sitwasyon natin. We chose. Pinipili natin sitwasyon natin minsan kung bakit tayo nagkakasala sa Kanya. 'Di ba? Kung bakit tayo tumatalikod sa Kanya. Kasi may free will tayo. Katulad po ng mga Israelita. Pero sana po sa panahon na yan, lagi nating matandaan yung lahat ng mga sinakripisyo ng Panginoon para sa atin. Na magkaroon po tayo ng tunay na banal na takot sa Panginoon, na huwag tayong magpabalik-balik sa putik, huwag tayong maging aso na kinakain yung suka, at huwag tayong maging baboy na laging bumabalik sa putik, kahit nilinis na tayo ng Panginoon. Amen? At dito po, bakit ko po nasabi yun, that God is a God of solution? Kasi siya pa rin na nagpadala ng hukom para iligtas pa rin sila. Kahit alam niya, 'di ba? Na hindi siya, 'di ba? Hindi nila naaalala. Na kahit tinatalikuran siya ng paulit-ulit ng mga Israelita, kahit pinili nila na sumunod dun sa mga taong sumasamba sa pagan, kahit na nakita nila yung kabutihan ng Panginoon, kahit may mga tanda pang mga bato na tinayo yung kanilang mga ninuno para lang maalala nila yung goodness ng Panginoon sa kanila. Tayo rin po, tuwing nakikita natin yung krus, nakikita natin kung gaano tayo kamakasalanan. Amen. Pero by the grace of God, lagi po sana natin mabalikan po na kung sino tayo dati. At wag na tayong magpabalik-balik. Katulad nila na kung saan ka nadadapa, doon ka na lang balagi. Hindi ka ba napapagod? Hindi ka ba nagsasawa sa buhay na palagi ka na lang doon bumabagsak? Amen. Kaya there's a change, 'di ba? Sabi nga kanina, prove and improve yung gusto ng Lord. And gusto niya ma-prove na siya pa rin yung pipiliin natin. Yung commitment na ginawa natin, yung pagsusurrender natin sa Kanya. Na totoo ba talaga na tunay tayong sumusurrender sa Diyos na yon? Amen? Kaya dito po na makikilala natin, verse 8 po. Dahil dito, nagalit si Yahweh sa pagtalikod po nila. Si Yahweh, sa kanila si Yahweh, pinabayaang masakop ni Haring Kushharishathaim ng Mesopotamia. 8 taon silang inalipin ng haring ito. So, hindi po natin sasabihin na hindi tayo binigyan ng pagkakataon ng Panginoon. Amen? Hindi po natin sasabihin dito na hindi sila binigyan ng pagkakataon ng Panginoon. Dahil binigyan po sila ng Panginoon para i-prove yung kanilang mga sarili. But then, hindi pa rin po talaga nila pinili ang Panginoon at ang salita ng pangako nila, ng mga commandment ng Panginoon sa kanila. So dito po dahil sa pagsubok na yon, bumagsak sila. At doon pa rin po sila dinatnan sa pagiging alipin. Kaya tayo po pag di tayo naging obedient sa Panginoon, amen, paulit-ulit po tayo sa malulugmok sa kasalanan. Wala pong pagkakaiba. Iba lang yung yung pagde-describe natin sa ngayon
sa buhay nila noon. Pero ganun din po tayo ngayon. Ang buhay ng isang taong hindi sumusunod sa Diyos, napakasalimuot. Papangit ng papangit. Yung paggising niya, puro aibag siya kaiisip. 'Di ba? Walang kapayapaan. Nakakalbo kaiisip. Ganun yung buhay ng walang Diyos kasi walang obedient. Pero pag nasa Panginoon ka, sumusunod ka, paganda ng paganda. Glory to glory ang kagandahan mo. 'Di ba? Pabuti ng pabuti ang buhay mo. Pasaya ng pasaya ang buhay mo. Papayapa ng papayapa ang buhay mo. Kasi hindi pwedeng sumusunod ka sa Diyos pero gumugulo lalo yung buhay mo. Hindi pwedeng ganun. 'Di ba? Hindi po 'yun ang pangako ng Panginoon sa atin. Sabi ng Lord sa atin, kung anong tinanim mo siyang aanihin mo. So kung nagtatanim tayo ng masama, aani din tayo ng masama. Pero kung nagtatanim tayo ng mabuti, aani din tayo ng mabuti. Sabi ng Panginoon, 'di ba? Walang taong nagtitiwala sa Diyos na mapapahamak. At walang taong sumusunod sa Diyos na mapapahamak. Kasi ang pangako ng Panginoon, pag obedient tayo, 'di ba? Masaganang buhay din po. Amen? Na kahit may pagsubok, may Diyos tayo na katulong, may kaagapay tayo, may kapartner tayo sa lahat ng ating mga ginagawa. Sa bawat room, pagpapalaki natin sa anak, sa asawa natin, sa ministeryo natin, sa church natin, sa kapwa natin, 'di ba? Saan man sa trabaho natin. Kapag partner mo ang Panginoon, ang sarap po ng buhay. Lahat gumagaan. 'Di ba? Lahat ng dahilan mo, siya lang. Lahat ng katulong mo siya. Kasi kahit walang pinto ang bubukas pag ang Diyos ang kakampi mo, pag Diyos ka nakadepende. 'Di ba? Kahit walang daan, gagawa ng daan ng Diyos kapag sa Diyos ka nakadepende. Amen? Kung ano man ang paraan ng Panginoon, hindi na po natin problema 'yon. Problema po 'yun ng Diyos kung paano niya 'yung gagawin. Kaya sumasakit ang ulo nating mananampalataya kasi tayo 'yung nagiging Holy Spirit sa buhay natin. Pero hindi. Amen? Let God be God. So dito po, verse 9, sabi niya, pinasakop sila, hinayaan ng Panginoon. Minsan ganun din po tayo, di ba? Ayaw natin makinig, papabayaan tayo ng Panginoon. Sige, akala mo yan ang mabuti sa'yo? Go ahead. Amen? Kung akala mo, mas magaling ka pa sa akin na Panginoon mo, di ba? Go ahead. Pero saan ka pa rin babagsak? Sabi ko nga, kapag tumalikod pa ako sa Diyos, di ba? Wala na akong Diyos na babalikan. Pero Panginoon, pag tinalikuran ko ang kasalanan, at mga taong nagpapasama sa akin, may Diyos akong laging kakapitan. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. Verse 9, subalit, nang humingi sila ng tulong kay Yahweh, ginawa niyang hukom si Otniel, anak ni Kenas at pamangkin ni Caleb, upang ito ay magligtas sa kanila sa pagkaalipin. Amen? Nilukuban siya ng espiritu ni Yahweh, at siya'y naging hukom at pinuno ng Israel. Nakipagdigmaan sila laban kay Kusharishathaim, na hari ng Mesopotamia. Sa tulong ni Yahweh, natalo ito ni Otniel, the first judge. Si Otniel po ay manugang ni Caleb. Last time, ako rin po ang nagmensahe nito. Nakita natin kung gaano ka boldness. Pag sinabing bold ka, hindi po yung arrogante ka. Amen? Ang boldness po is alam mo ang katotohanan kasi alam mo yung pinagkakatiwalaan mo. Alam mo yung katotohanan at revelasyon ng salita ng Panginoon. Yun po ang boldness. Amen? Hindi po pagiging arrogante o pagiging agresibo ang tinatawag na pagiging bold. Amen? Pag sinabing boldness, ito po yung talagang tapat ito sa Panginoon na alam mong katotohanan. Tumatayo ka sa katotohanan, sa kabanalan. Si Otniel po ay isa sa pamilya po niya ay mananampalataya. Kilala po natin, amen, sa lipi po ni Caleb. At alam natin kung sino si Caleb, isang tapat po na lingkod hanggang sa kanyang pagtanda. At nakita rin natin yung pagpili ni Caleb nung pagtayo ni Otniel na siya ay gusto niya, 'di ba? Tumayo siya, nanindigan siya na gusto niya mapangasawa, makipaglaban pa at mapangasawa yung kanyang anak ni Caleb. Amen. Doon pa lang nakita ni Caleb because dahil siya ay Diyos, 'di ba? Siya ay may takot sa Panginoon, siya ay lingkod ng Diyos. Si Caleb ay isang matapang din, bold din na mananampalataya, sumunod sa Panginoon hanggang pagtanda. Dahil siya ay sumusunod sa Diyos, alam din niya pumili ng tamang lalaki para sa kanyang anak. Yun po ang kagandahan, ano? When you follow God, you will hear the order of the Lord.
You will hear the guidance of God. You will hear the leading ng Panginoon. Amen? At ganun yung nangyari kay Caleb. Kaya pinili niya po si Othniel dahil alam niya, kilala niya itong taong to. At ito po yung manugang nga po ni Caleb. Siya po ang kauna-unahang hukom. Amen? At doon pa lang nakita natin na hindi nagkamali si Caleb. Bakit si Othniel? Hindi po nagkamali si Othniel. Hindi siya nadala sa pagsamba sa ibang Diyos. Naging tapat siya. Hanggang ngayon, naging tapat siya. And even yung mga ibang tao, lahat sumusunod na sa mga Diyos-Diyosan na yon, si Othniel nananatiling tapat. Kasi they are grounded, they are rooted ng katotohanan ng salita ng Panginoon. At yun yung mahalaga sa ating mga mananampalataya. Hindi mo lang sasabihin na kilala mo yung Diyos, dapat meron kang banal na takot sa Diyos na yon. Hindi mo lang sasabihin na mananampalataya naman ako kaya makikisama na ako sa mga manginginom, sa mga tao sa alam mong pwede kang madala ng salaman. Amen? Pwede kang maimpluwensyahan pa nila. Amen? So si Othniel po nanatiling tapat. Silang mag-asawa na natiling tapat. Hindi siya nag-asawa ng iba't iba. Nanatili siya sa anak ni Caleb. 'Di ba? May tapat na puso. 'Di ba? Hindi siya salawahan sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Talagang kung tutuusin po, karapat-dapat siya na first na hukom. Amen? So hindi po ako magtataka why God pinili siya at nilukuban siya ng Espiritu. So nakita niyo po ang mga taong nagkakaroon ng lakas. Kaya nga sabi nga ang lakas natin nagmumula sa Diyos. Amen? Yung kung paano silang i-redeem ng Panginoon, nilukuban po siya ng Espiritu ni Yahweh para mamuno sa mga tao na yun at nakipagdigma siya laban doon sa hari ng Mesopotamia. At katulad po ng paulit-ulit na kwento nila, sa tulong pa rin po ni Yahweh, sila nanalo. The Lord is my banner. Sabi ko nga po sa inyo, God is a God of solution. Amen? Si Othniel po ang nilagay niyang solusyon para maahon ulit ang mga Israelita sa katigasan ng ulo, sa paulit-ulit po. Amen? Pero nakita niyo po, God is unchangeable. God is unshakable. God is hindi po siya immovable, na po. Kapag talaga ang awa ng Panginoon kumilos po, talagang andun lagi nakahanda. Kaya nga sabi ng Lord sa atin po, even hanggang ngayon, my mercy is new every morning. Kasi sabi ko nga po sa inyo, even tayo ngayon na mananampalataya, that's what we need. Kasi kahabag-habag po talaga yung mga buhay natin. Kaya salamat po sa mercy na hindi natin deserving, but God gave it new every morning. Kasi kapatid, pag tinitingnan natin sarili natin at hindi pa rin tayo sumusunod sa kalooban ng Panginoon, amen? At hindi tayo nagtiwala sa lakas ng Diyos, sa banal na Espiritu, hindi tayo nag-yield sa wisdom ng Holy Spirit, sa might ng Holy Spirit, sa kanyang sa marami pong katangian ng Espiritu Santo. Hindi lang bunga ng Espiritu Santo. The Holy Spirit have the spirit of wisdom. Amen? Spirit of the Lord. Di ba po? Spirit of knowledge. Fear of God. Katangian po yun ng Holy Spirit. Might. 7 espiritu po yun. Hindi ko sinasabing maraming espiritu. Sa iisang espiritu, marami po siyang nature. Amen? Hindi lang puro ugali, kapatid. Kasi hindi sa mabubuting mong gawa ikaw maliligtas. Kaya hindi puro ugali ang pinag-uusapan dito. Kailangan din may pag-iisip ka na katulad ng pag-iisip ni Jesucristo. May lakas ka. Kaya nagtatagumpay ang isang pinuno, ang isang leader. Kaya naglumalago ang isang ministeryo because andun ang presence ni Lord. Not because of you. Hindi dahil sa akin, hindi dahil sa'yo. Because the Spirit of God lumulukob sa bawat ministeryo, sa bawat church, sa bawat tahanan, sa bawat tao. Siyang simbolo ng kapayapaan. Siyang nagbibigay ng banal na takot sa atin kung bakit nalalayo tayo sa kapahamakan. Kaya nga kung meron kang panalangin, kapatid, tama na yung financial breakthrough. I-pray naman natin yung, Lord, filled me. Amen? Filled me with your Holy Spirit.
Ganong mga klase ng prayer naman po. Tama na po yung Lord. Financial provision. Lord, di ba? Huwag po ganon. Magkaroon tayo ng humility. Di ba? Na lukuban tayo ng banal na spirito. Kasi napakahalaga po ng lulukuban, ng pinaghaharian ka ng banal na spirito. Kapag pinaghaharian ka ng banal na spirito, malakas ka. Amen? Yung might mo, may strength na katambal na nagmumula sa Diyos na magpapanalo sa'yo sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng kasalanan, sa lahat ng mga bagay na pwede, even sa mga bagay na hindi mo nakikita, ipapanalo ka, iingatan ka po, protektahan ka ng Espiritu na to. Because He is a person. He is a third person ng ating Diyos. So kung ang Espiritu na to ang lumukob, kung ito ay Diyos na tinatawag, the Holy Spirit is God, do you think may pagkatalo ka pa? Kung mapuspos ka ng banal na Espiritu. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, di ba? Si Jesus Christ po mamamatay, sabi niya, kailangan kong mamatay para iwan ko sa inyo ito. Ito yung magiging helper ninyo sa mundong ito. Para magtagumpay tayong lahat. Same thing mga kapatid. Magfa-filled tayo sa banal na Espiritu. Amen? At yun po ang nagpanalo kay Othniel. Nagkaroon ng kapayapaan ng lumpain ng 40 taon hanggang sa mamatay si Othniel na anak ni Kenas. Amen? 'Di ba? Grabe no, na-redeem niya muna yung mga Israelita bago siya mamatay. Naging sobrang worthy ng buhay niya. Amen? Isang leader. Amen? Na nagligtas, nag-ahon, nag-redeem. Isang tao para i-redeem ang isang bansa. Kapatid, don't you think kung napipild ka ng Holy Spirit, you can do it also. Na ma-redeem mo ang buong pamilya mo. Ma-redeem mo, di ba? Yung mga tao sa paligid mo. Amen? God can use you too. Your obedient, your testimony, di ba po? Na magbibigay ng glory sa Panginoon. Next po si Ehud. Muling gumawa ng kasamaan ng mga Israelita laban kay Yahweh dahil dito si Eglon na hari ng Moab ang pinakamalakas ay pinalakas ni Yahweh ng higit kaysa sa Israel. Nakipagsabwatan si Eglon sa mga Amonita at Amalekita. Natalo nila ang Israel at nasakop ang lungsod ng Palma. 18 taong sakop ni Eglon ang mga Israelita. So, amen? So, dito makikita natin saan bumabalik ang isang tao. Pag bumabalik tayo sa kasamaan. Amen? Kapag bumabalik tayo sa kasamaan, doon po tayo bumabagsak. Amen? Kaya even kaaway natin, papayag ang Diyos na masakop po tayo. Kasi hindi tayo nag-yield, hindi tayo nagdedepende sa Diyos. Nagdedepende tayo sa mga bagay sa mundong ito. Amen? Subalit muling humingi ng tulong kay Yahweh ang mga Israelita. Ginawa niyang hukom si Ehud na isang kaliwete, anak ni Gera, buhat sa lipi ni Benjamin. Alam niyo po si Benjamin, ang meaning po ng pangalan niya, son of son of right hand po, ana. So, purihin po ang Panginoon. Pero dito, lahat po ng mga nasasakop po ni Benjamin, mga kaliwete. So, dito po, tinuruan po makipaglaban ang mga tao na to. Sa Chronicle, makikita po natin doon. Tinuruan sila makipaglaban. Lahat ng mga lipi po ni Benjamin, may skill sila na gamitin ang kanilang kaliwang kamay. Upang sila'y iligtas, siya ang pinadala sa mga Israelita ng kanilang buwis kay Haring Eglon. Kaya't si Ehud ay gumawa ng isang tabak na magkabilang talim at isang kalahating metro ang haba. Itinali nila ito sa kanan niyang hita at sa loob ng kanyang damit. At dinala ang mga Ehud at ang mga buwis ng Israelita hanggang sa Haring Eglon ay isang nakatabang lalaki. Nang maibigay ni Ehud ang mga buwis, pinauwi na niya ang mga nagbuhat nito. Ngunit pagdating sa may mga inukit na bato,
malapit sa Gilga, nagbalik si Ehud sa hari at sinabi niya rito, "Kamahalan, mayroon po akong lihim na mensahe para sa inyo. Dahil dito sinabi ng hari sa kanyang mga lingkod, iwan ninyo kami." At umalis ang lahat sa harapan ng hari. Lumapit si Ehud sa kinauupuan ng hari malamig na silid pahingahan na nasa tuktok ng palasyo at muling sinabi, "May ipinasasabi po sa akin ng Diyos para sa inyo." At nang tumayo ang hari, binunot ng kaliwang kamay ni Ehud ang kanyang tabak na nakatago sa kanyang kanang hita at itinarak sa tiyan ng hari. Bumaon pati ang hawakan ng tabak at ito ay natakpan ng taba. Hindi na binunot ni Ehud ang patalim dahil tumagos ito hanggang sa likuran ng hari. Paglabas ni Ehud, sinara niya ang pinto at tuloy-tuloy na umalis. Nang magbalik ang lingkod ng hari, nakita nilang sarado ang pinto. Kaya inisip na lang nila na nagbabawas ang hari. Hindi na nila binuksan ang pinto at naghintay na lamang sila sa labas. Inabot sila ng pagkainip, ngunit hindi pa lumalabas ang hari. Kaya binuksan na nila ang silid nito at nakita nilang patay na ang hari at nakahandusay sa sahig. Samantalang malayo na ang narating ni Ehud habang naghihintay sa mga lingkod ng hari. Nakalampas na siya sa mga inukit na bato at tumakas papuntang Shera. Pagdating ng kaburulan ng Ephraim, hinipan niya ang trompeta at nagsidatingan ang mga Israelita at mula roon pinangunahan niya sa pakikipagdigma ang mga ito. Sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin. Pagtatagumpayin kayo ni Yahweh laban sa mga Moabita." Kaya't sila'y sumunod sa kanya at nasakop nila ng tuwiran ang mga Moabita sa Jordan. Wala silang pinatawid doon kahit isa. Nang araw na iyon, nagwagi ang mga Israelita laban sa Moabita, nakapatay sila ng 10,000 Moabita na pawang matitipuno at malalakas. Wala ni isa mang nakatakas mula noon. Nagkaroon ng kapayapaan sa lupain sa loob ng 80 taon. Amen. Si Ehud po. Ito po sa history po ng judge, ito po ang pinakamatagal. Lahat po 40 years, ito po 80 years. 80 years po sila na nagkaroon ng kapayapaan. At dito, katulad po ng same thing, pinalakas siya. Amen? Iningatan siya ng Panginoon. At dahil sa pinatunayan ng Diyos sa kanya, ganun din yung inahayag niyang testimony niya sa mga taong ito. Samahan niyo ako at ipapanalo din kayo ng Panginoon. Mga kapatid, same thing po sa buhay natin. Amen? Tayo po, nakakaligtas tayo, nakakapagtagumpay tayo, hindi dahil sa sarili nating lakas, kundi dahil sa grasya at biyaya po ng Panginoon. We are saved, amen po, dahil sa Panginoong Diyos, dahil sa finished work ni God, hindi sa ating mabubuting gawa. Nagtagumpay na po tayo. Nasa katayuan po tayo ng mananagumpay. Kahit ano pang mga pagsubok ang dumaan sa atin, anumang kalaban natin, ang mga demonyo po nasa ilalim ng paa natin. Kung alam natin yung identity natin sa harap ng Panginoon. Kaya napakahalaga po na we acknowledge God sa lahat ng laban natin. We depend on Him. We yield on Him. Nagtitiwala tayo sa Kanya, nananampalataya tayo sa Kanya. Ano man ang sitwasyon, ano man ang kalagayan po, kahit piling mo ang lakas-lakas ng kalaban, kapag if God is with you, who against you? Yun po ang sabi niya sa Roma. If God is with you, who against you, kapatid? Kahit pa higante yan. Kahit pa mukha silang malalakas, mukha lang silang mga malalakas. Sabi nga, ang demonyo, na ano lang yan, umaalingaw-ngaw lang, nag-iingay lang yan, natalunan ka na, but no. 'Di ba? Kapag ikaw ay nagtiwala sa Diyos, iingatan ka niya sa kanyang kamay at sa kanyang kamay ng Ama niya. Ganun ang pag-iingat ng Panginoon sa atin. Pero ang tanong, magtitiwala ba tayo katulad ni Ehud? Magtitiwala ba tayo katulad ni Othniel? Amen?
Napakahalaga po ng pananampalataya at pagtitiwala dahil ang Diyos mismo will fight for you. God will fight for us. And even now, 'di ba? If God is the Alpha and Omega, alam niya na yung katapusan natin. Alam niya nang may katagumpayan tayo at dapat yun alam mo din. Na anak ka ng isang mananagumpay, nakaupo ka sa kanang trono ng kanyang ama kasama ni Christ, sabi sa Ephesians. 'Di ba? Nilinis ka ng banal na dugo. Amen? So we have victory po. Kung tayo ay magtitiwala at mananampalataya ng buong puso sa Panginoon. Ganun yung ginawa ni Ehud. Ganun yung ginawa ni Otniel na natili silang tapat at obedient sa Panginoon. At kahit, 'di ba po, sa dami ng makalaban nila pinanalo po. And 80 years po ang kanilang freedom. 80 years ng kapayapaan, ng peace sa lupain. Amen? And after po, same thing ulit. Si Shamgar naman po. Sumunod kay Ehud si Shamgar, na anak ni Anat. Iniligtas din niya ang Israel nang patayin niya ang 600 Pelisteo sa pamamagitan ng isang tungkod na pantaboy ng baka. Isa din po ito sa angkan ni Benjamin. Amen? Pero sumunod kay Ehud si Shamgar, 'di ba po? Na anak ni Anat. So purihin ng Panginoon. Katulad ni Ehud na naging si Shamgar po yung katapatan niya. Amen? Na nag-iisa po siya, iniligtas po niya ang Israel. At ang 600 Pelisteo sa pamamagitan lang na isang pantaboy ng baka. Amen? Yung kanilang ginagamit po na pakikipaglaban. Amen? So, isipin niyo po sa dami, 600 na Pelisteo, kung di ako nagkakamali, that is 600 na tao. Amen? Mag-isa lang niya. Kapatid, kapag may isang tao na obedient sa Diyos, 'di ba? One act of kindness, one act of obedience ng isang tao, kayang patayin yung 600. Kapatid, ikaw, yung ilaw mo kapag nagliwanag sa kahit 600 na tao, matatalo mo pa rin ang darkness in time. Ng darkness ng mundong ito. Yung isang katulad mo, kapatid, kapag nag-act ka ng obedient, napapansin yun ng Panginoon. Nakikita yun ng Diyos at sasamahan ka ng Diyos kahit pa maraming kalaban. Kahit pa punong-puno ng darkness ang mundong ito. When you act, your act of obedience nag-shine. Yun ang kagandahan po sa Panginoon. Kahit madaming tao sa mundong ito, nananatili yung ilaw mo. Alam niyo po sa Psalm, sabi niya, ang ilaw natin ay kandila na ilaw sa mata ng Diyos. Nakikita niya yung liwanag mo dahil siyang nagbigay nun. Amen? Tinawag ka niyang ilaw at asin sa mundong ito. Hindi ka ilaw at asin sa church mo lang. Hindi ka ilaw at asin sa tahanan mo lang. Tinawag kang ilaw at asin ng mundong ito, hindi lang para pakinabangan ng church mo. Hindi lang para ma-prove at ma-improve sa loob ng church mo. Para ma-prove din, 'di ba? Ang glory ng Panginoon sa sangkatauhan, sa buong mundo, kapatid. Sa isang ilaw mo, sa isang ilaw ng Kristiyano, katulad ni Shamgar. Amen? Ibig sabihin, sumunod kay Ehud, ibig sabihin, naging obedient. May banal na takot. Pinili ang Diyos. Kasi hindi tayo pwedeng manalo, kapatid, ng tinatalikuran ng Panginoon. Choose God, mga kapatid. Choose obedience. Choose fear of the Lord. Choose your faith sa Panginoon. Magdepende po tayo sa Diyos. Dahil sa kwentong ito, 3 tao na niligtas ang Israelite kahit sa paulit-ulit na pagtalikod sa Diyos. Isang Diyos din po. Sovereign, powerful, Redeemer. He will win. 'Di ba? Bibigyan niya tayo ng victory.
Even sa unfaithfulness natin, pag lumalapit tayo sa Panginoon, mga kapatid, God is faithful na i-redeem tayo, na i-restore tayo, na baguhin tayo. Kung magtitiwala tayo, magpapapuspos tayo, magpapasakop tayo sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Amen? Purihin po ang Panginoon. Patuloy po tayong sumunod sa ating Diyos na buhay. At patuloy nating maging inspirasyon yung mga leader na to na hindi tumalikod sa salita ng Panginoon, sa commandment ng Diyos. Nagmahal sa salita ng Panginoon. Kaya nalayo sila sa kasamaan. At ang ebidensya po nun, napapanalo nila ang laban dahil pinaglalaban sila ng Panginoon. Binibigyan sila ng sapat na lakas ng Diyos dahil ang grasya niya ay sapat bawat araw sa atin. Amen? Let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, Father God, as I said, Panginoon, sa umpisa pa lang, give us, Panginoon, yung standard ng humility na meron ka. Na magpaturo, Panginoon, na magpagabay kami sa order namin ng leading, Panginoon, sa buhay namin, O Diyos, ng direction, Panginoon. I-order mo yung buhay namin. Na magkaroon kami, Panginoon, ng puso na laging tumatakbo sa iyo. Buhay, Panginoon, na laging nagpapasakop sa iyo, nagpapaturo sa iyo. Nagkakaroon ng humble heart, Panginoon, and obedient heart, Panginoon, and teachable heart, Panginoon. Na napakahalaga sa isang tao, Panginoon, na may humility kami. Dahil ang humility ay tanda, Panginoon, na kailangan ka namin sa bawat araw sa buhay namin. Sa pamamagitan ng aming panalangin, Panginoon, tumatawag kami, O God. Humihingi, Panginoon, na patuloy mo kami puspusin. Bigyan mo rin kami, i-field mo rin kami, lukuban mo kami ng yung banal na spirito, Panginoon, na mag-lead sa amin, mag-guide sa amin, mag-direct sa amin, na maranasan namin ang presensya mo. Maranasan namin, Panginoon, ang katagumpayan mo. Maranasan namin, Panginoon, ang kapangyarihan mo. Maranasan namin ang attitude at karakter mo, yung nature mo, yung expression, Panginoon, ng kung sino ka at hindi kung sino kami. Lord, have mercy upon us. I-pour mo pa yung grace mo sa amin para makasunod kami, Panginoon, sa halimbawa mo sa mundong ito. Maraming salamat po sa mga taong ito na naging halimbawa, Panginoon, ng pagtatapat sa iyo, paglilingkod sa iyo, Panginoon, hanggang sa kanilang kamatayan. Dakilang Ama, maging ang testimony namin, Panginoon, at pagsunod namin ay maging ilaw din, Panginoon, at asin sa mundong ito na nakikita kami sa ibabaw ng lamesa at nalalasahan ang lasa namin. Maging epektibo kaming mananampalataya, Panginoon, na tunay na sumusunod, na tunay na lumalakad sa isip, sa salita at sa gawa. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa loob ng gawain ito at nawa na pagpala po ang bawat isa sa mensaheng ito sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo, your Holy Son, your only Son. We acknowledge you, Holy Spirit, and we give you back all the glory, Father God, all the praises, Panginoon, and all the adoration and blessing. Salamat, Ama, in Jesus' name. Amen and amen. Glory to God po, and God bless po sa bawat isa. Marami pong salamat. At ngayon po, dadako po tayo sa take-away natin. Anyone po na gusto pong mauna? Na pagpala po ng salita ng Diyos? Amen po. Amen po, Nanay Nitz. Salamat po. Ayan, alam niyo po,